Kamusta water signs? Welcome to Like a Tarot. Gamit ang tasa reading, alamin natin kung ano ang energy mo. Mamaya magtanong ka patungkol sa karir mo o negosyo na ang magiging kasagutan ay yes or no. Itong ipinapakita sa tasa reading mo ay great success, prosperity, paalala na huwag maniwala sa sabi-sabi. Kailangan may basihan ka. Kahit gaano man kahirap yung pinagdaraanan mo, merong bagong simula. Marunong ka rin mag-handle at mag-invest wisely na kapag naging gipit ka, meron ka madudukot sa future. At kung ano man yung na-experience mo ay i-advise mo sa kapwa mo. At tama yung ginagawa mo na nagsishare ng kaalaman at kung ano yung makakaya mong maibigay. Pwedeng nasa ibang bansa ka na or nag-level up na yung buhay mo dahil sa magaling kang dumiskarte at matyaga ka. Ang ilan sa inyo, meron kang trabaho na sinimulan. Pero ang totoo, meron ka pang isang goal na gustong gawin. Pero nakikita mong imposible ito na magawa mo. Posible na dahil sa marami kang priorities, hindi mo pa kayang mapagsabay, or meron kang karibal. At kapag binibigyan ka ng sign na kahit na hindi mo naman ito gusto pero paulit-ulit na bumabalik sa buhay mo, ibig sabihin yun talaga ang para sa iyo at gagawa si God ng paraan na para mapunta ito sa iyo. Pero kung nagdududa ka pa rin sa kakayahan mo, isipin mo maigi kung ano ba yung importante sa iyo. Kung ano ba yung katotohanan at kung ano yung kailangan mo. Mag-ingat din sa person na akala mo mabuti yung intention sa iyo pero meron palang hindi magandang hangarin. Pwedeng third person or person mo. At saka minsan guys, mas isipin naman natin yung kailangan natin kaysa sa kakaisip ng para sa iba. Nagkakaroon din ng kaguluhan ang ilan sa inyo. Mas makakabuti na magdasal ka. Para mas maging klaro yung goals mo at saka magkaroon ng kapayapaan. At saka palayain mo yung sarili mo sa mga distractions or worries. Kailangan ng pagbabago, hindi mula sa ibang tao, kundi mula sa iyo. Kasi may ilang water signs na hindi ka happy sa situation mo. Ang ilan sa inyo, ikaw pa yung nasisisi or napapagalitan. O kaya napagbibintangan. Hindi mo maipaliwanag ng maigi yung side mo. Kaya ang ilan sa inyo, back to start. Yung bang magkakaroon ng bagong simula pero parehong routine, parehong pattern. Mas makakatulong sa iyo yung bago ng mindset para hindi ka natutulala or napapaisip na bakit walang changes. Kasi may ilang water sign na hindi clear yung direction mo. Sa mga nagdaan na panahon sa buhay mo. Pero this time, nagkakaroon na ng maturity at saka alam mo na kung ano yung mga dapat mong ipagpatuloy. May mga water signs na nagdarasal, humingi ng sign or tulong sa may kapal, kaya ibinibigay sa iyo.
Pero kailangan yung changes at saka limitations para sa sarili mo at saka sa mga pagtulong. Kasi may mga water signs na hindi ka makatiis na hindi mo mapagbigyan yung person. Pero may mga panahon na hindi masusuklian kung ano yung naibigay mo. Hindi mo naman hinihintay, pero may mga dumarating na panahon na mapapatanong ka na bakit ikaw available para sa person pero sila or siya hindi available para sa iyo. Balansehin mo lang yung mga desisyon mo or ginagawa mo sa buhay. Alamin naman natin gamit ang mystical cards kung ano pa ang energy or message para sa iyo. Pareho lang din dun sa tasa reading mo na may mga signs, may mga limitations din kung ano yung dapat mong paglaanan ng panahon at saka ng totoong pagmamahal. Mahaba pa yung lalakbayin mo. May mga madilim pa na situation na hindi pa magiging klaro sa iyo pero patungo pa rin ito sa katotohanan at saka true love. Yung mga negative na situation na nangyayari sa iyo ay growth at saka transformation na magpapabago sa mga pinaniniwalaan mo. Magkakaroon ng renewal at healing. Gamit naman ang tarot cards, alamin pa natin kung anong energy pa yung masasagap para sa mga water signs. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Six of Cups, Knight of Swords, Ten of Cups. Sa mga cards na ito ay pinapakita na napaka-caring mo na person at saka ikaw yung nagsusolve ng problem. Hindi lang sa sarili mo kundi sa mga taong nakapaligid sa iyo na concern ka. Palaban ka rin sa buhay at saka gusto mong maging champion. Kumbaga, may magandang resulta yung mga ginagawa mo kasi meron kang pinag-aalayan. Ang ilan kasi sa inyo para sa family mo o kaya sa person mo or para sa career na gusto mong magtagal or maging matatag. Sa career, maganda yung reputasyon mo at saka merong teamwork sa trabaho nyo. Kumbaga, napapakinggan yung opinion mo. Sa negosyo naman, nagiging successful yung negosyo mo kasi determinado ka at saka mabusisi. Open ka rin sa komento ng iba. Napaka-open-minded mo kasi alam mo na makakatulong ito sa iyo para mas lalong maging stable yung pamumuhay mo sa career at maging maganda yung kita mo. Ang ilang single, okay na kayo ng dati mong nakarelasyon pero hindi ka pa rin naghahanap ng bagong makakarelasyon. Itong The Tower, ang ibig sabihin, may mga sitwasyon sa buhay mo katulad ng sinabi sa tasa reading na merong sisimulan ka muli. Gamitin mong maigi yung isip mo at saka kutob mo na may mga sitwasyon ba na
tama pa rin ba para sa iyo? Or kailangan ng baguhin? May mga sitwasyon kasi sa buhay mo na nagpapastress sa'yo, kaya i-let go mo kung ano man ito. At saka para sa ilang single, ang ilan sa inyo, yung suporta ng pamilya mo ang mas nagpapasaya sa'yo or nagpapakumpleto. Para sa ilan na nasa relationship, yung relasyon nyo ng person mo ay maayos naman. Nagkakasundo kayo pero may mga panahon talaga na nagpapainit sa ulo mo. Kaya pinoprotektahan mo yung sarili mo. Na para ang family mo or ang relasyon nyo ng person mo ay mas maging maayos, masaya. At para sa ilan, kung matagal na kayo na magkarelasyon ng person mo at tingin mo wala na sa direksyon yung relasyon nyo, magkakaroon na ng solution. Kasi yung person mo, gugustuhin niya na maging legal ang relasyon nyo. Eight of Wands, Ace of Wands, Ten of Swords. Ipinapakita sa cards na ang ilan sa inyo may sitwasyon na hindi mo kayang i-let go. Pero darating yung time na katulad ng sinabi ng mystical card na magkakaroon ng healing at willing ka na i-let go yung situation or career o kaya negosyo na tingin mong hindi na nararapat para sa iyo. Kasi may ilang person na naging biktima ka. Kumbaga, pinaasa ka ng person. Kaya ikaw na mismo yung magdedesisyon para sa sarili mo kasi sobrang nai-stress ka na sa sitwasyon na ito. Naka-2 cards ka na para sa letting go. Para naman sa financial, naka-2 cards ka na nagiging pabor yung kapalaran sa iyo pagdating sa money. At ang advice ng cards, lalo na kung marami kang nahiraman or kailangan bayaran, unahin mo yung importante. Hindi lahat ibibigay mo. Kasi importante rin naman yung mga pangangailangan mo. At kapag hindi mo to natugunan, may stress ka ulit. Balansehin mo lang yung tingin mong makakaya mong mabayaran at saka hindi. Mag-ingat din sa mga manloloko kasi ang ilan sa inyo maloloko ka sa online. Para sa ilang single, panandali ang relasyon ang gusto ng potential person, naka-2 cards ka na. Kasi hindi rin niya alam kung ano talaga yung gusto niya sa relasyon. Itong The World ang nagpapaalala sa iyo na kailangan ng hard work at saka harapin mo kung ano man yung mga risky na gagawin mong desisyon. At saka hindi ka na rin magrereklamo sa kung ano yung dumarating sa'yo kasi alam mo na kung ano yung mga dapat mong gawin, nare-reach mo na rin yung goals mo at saka nakakapagsimula ka ng payapa. At ito yung time na meron ng cycle na matatapos. Para naman sa ilan sa relationship, ang ilan sa inyo, nagkakaayos kayo ng person mo, pero napapansin mo na walang pagbabago sa kanya. At kukomprontahin mo ulit yung person mo sa kung ano yung totoong desisyon niya. The Star in reverse, Queen of Swords in reverse, the Devil in reverse. Nagkakaroon ng realization dito sa mga cards mo na ang ilan sa inyo ang akala mo yung material ang makakapagpasaya sa iyo. Pero lahat yung resulta nagiging kabaliktaran, kaya magkakaroon ng spiritual enlightenment. Mababago din yung behavior mo. At saka pinapakita rin sa mga cards na
Yung bang nabigo ka or nawala ng pag-asa kasi merong person na akala mo maaasahan mo or kakampi mo. Unahin ko na ito sa relasyon, ito yung naging dahilan kaya ang ilan sa inyo, yung relationship nyo, hindi nyo naayos ng person mo. At mas pinili ng ilan sa inyo na makipaghiwalay, yung magkaroon ba ng peace of mind. Ang ilan sa inyo, naka-4 na cards ka na sa stress, at saka hindi mo rin nabibigyan ng atensyon yung kalusugan mo. Kung ano man yung nararamdaman mo sa katawan mo, sabihin mo to sa doktor or wag ipagwalang bahala. At kung ang pinagdaraanan mo ay depression, mareresolbahan mo ito. Makakatakas ka sa matinding problema na ito dahil sa tulong ng doktor, ng pamilya mo at ng mga taong concerned sa iyo. Favorable yung mga pagbabago mangyayari sa kalusugan mo. Para sa ilang single, nagkaroon ka ng relasyon pero nagkahiwalay kayo at medyo matatagalan pa bago ka mag-welcome ng bagong person sa buhay mo. Ito naman yung final card mo. 4 of Swords. May mga sitwasyon na kailangan mo munang obserbahan. May mga tamang panahon para magdesisyon. Hindi kailangan yung napipilitan ka lang or biglaan. Mag-step back ka muna sa mga desisyon. Mag-isip ka ng katanungan na ang magiging sagot ay yes or no patungkol sa career o negosyo. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ang sagot ay yes. At kung bakit yes, alamin natin kung ano yung magiging dahilan. Yung mga cards mo connected sa tasa reading na naka-4 na cards ka na para sa bagong simula. At saka yung mahirap na sitwasyon na pinagdaanan mo, mas nagkaroon ka pa ng enlightenment sa kung ano talaga yung gusto mo para sa buhay mo. Mas ramdam mo na yung happiness, kalayaan at kapayapaan sa sarili. Ito na yung dahilan kung bakit yes ang sagot. Kailangan mo pa rin maniwala at magtiwala sa sarili mo at saka sa plano ni God sa iyo. Para tuloy-tuloy na magkaroon ng katuparan kung ano man yung mga minamanifest mo sa buhay or dream. Kahit na mahirap itong gawin at nasa negatibo kang sitwasyon, manatiling positibo. Magtiwala sa nakaplano sa buhay mo. Mapupunta ka na sa tama at klarong sitwasyon sa karir mo o negosyo. Merong malaki at masaya na pagbabago mangyayari sa buhay mo, sa karir mo o negosyo na matutugunan yung mga pangangailangan mo. More prayer, more power. God bless us all.